Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Armed Forces of the Philippines kinondena ang Maguindanao ambush na ikinasawi ng 4 na sundalo. Show cause order laban sa viral scolding teacher inihain ng Department of Education. LRT 1 at 2 tigil operasyon muna sa Holy Week. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananambang sa 4 na sundalo ng Dawla Islamiyah Hassan Group sa Datu Hofer Ampatuan sa Maguindanao del Sur nitong linggo. Sa ulat ng mga otoridad, pabalik na ng kampo ang mga sundalo makaraang bumili ng office supplies nang tambangan sila ng DI Hassan Group sa nasabing lugar dakong alas 9 ng umaga ng March 17. Patay sa ambush sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya at Corporal Cresaldi Espertero. Kaugnay nito, nangako naman si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na tutugisin ang mga may pakana sa pananambang at ang pag-neutralize sa mga pumaslang sa sundalo. Sinisiguro rin ni Philippine Army Lieutenant General Roy Galido na mapapatawan ng karampatang parusa ang mga nasa likod ng ambush at maihahatid ang hustisya para sa kaanak at pamilya ng mga biktimang sundalo. Naghain na ng show cause order ang Department of Education o DepEd laban sa gurong nag-viral dahil sa marahas nitong pinapagalitan ang kanyang estudyante habang naka-live sa isang sikat na mobile app. Saad ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, bibigyan nila ng pagkakataong magpaliwanag hinggil sa issue ang guro na nagtuturo umano sa high school level sa isang pampublikong paaralan sa Metro Manila. Pagbabahagi ni Bringas, kasama rin sa investigasyon ang mga insidente o detalyeng may kinalaman sa naturang video. Suspendido na rin ang operasyon ng Light Railway Transit o LRT sa darating na Holy Week base sa magkahiwalay na anunsyo ng pamunuan ng dalawang rail transits. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LMRC, pansamantala nilang ititigil ang operasyon ng LRT1 mula March 27 hanggang katapusan ng buwan, habang normal operating hours pa rin sa March 25 to 26. Sa kabilang banda, nag-abiso na rin ang Light Rail Transit Authority o LRTA na magkakaroon ng tigil operasyon sa LRT2 mula March 28 hanggang March 31, habang ipatutupad naman ang shortened operating hours sa March 27. Ang nasabing temporary suspension ay upang magbigay daan sa taunang maintenance activities ng nasabing rail transits. Una nang nagpaalala ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na pansamantala rin nilang ihihinto ang train operation sa Semana Santa bunsod ng kaparehong dahilan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.